bagong marksman sa Mobile Legends na sobrang bilis ng mobility at attack speed. Daig pa nito si Kari. Pinapakilala ko sa inyo ang bagong hero na si Obsidia. Sa videong ito ipapaliwanag ko sa inyo ang kanyang mga unique na skill. Umpisa natin sa kanyang passive. Kada isang basic attack ni Obsidia ay makakagain siya ng isang bone energy, yung charge sa baba ng kanyang mana. At kapag naman umabot ng 15 ang charge ng kanyang bone energy, makakabuo siya ng isang bone shard. Ayun nagkaroon ng number 1. So ano nga ba ang nagagawa ng bone shards na ito kapag nag-basic attack si Obsidia? Kung ilan ang kanyang bone shards? Halimbawa, ayan, 1. Kada atake niya, may isang bone shard din na tatama sa kalaban. Ito yung basic attack niya, ito naman yung bone shard. At ang matindi pa dito, umaabot ng 30 ang maximum stacks ng bone shards nitong si Obsidia. Ayan, try natin paabutin. Pinas forward ko na nga yung video para hindi kayo maboard. So ayan, 11 na yung stack ng aking bone shards. Kada basic attack ko, 11 na bone shards ang tumatama sa kalaban. Grabe! So ibig sabihin lang nito, kapag napaabot mo yung maximum stacks ng bone shards na ito, isang basic attack mo pa lang, 30 bone shards na ang tatama sa kalaban. Grabe! So ayan, tignan nyo, isang atake ko pa lang, umulan na agad ng damage. Pero hindi ka pwedeng magpa-stack sa mga jungle monster. Makakapagpa-stack ka lang sa mga minions, hero, o kaya naman sa tore. Kapansin-pansin din na parang humahaba yung dulo ng kanyang arrow kapag nadadagdagan ang stack ng kanyang bone shard. Kapag naka-takedown ka rin ng hero ng kalaban, automatic magkakaroon ka kagad ng 1 bone shard stack. Dito naman tayo sa kanyang skill 1. Si Obsidia ay magbabato ng bone needle. Tapos kapag tumama ito sa mga hero or minions, makakagain ka kagad ng 3 stacks. Kaya the more na mas marami itong tatamaan, mas marami rin ang mapupunta sa iyong bone energy. Kaya maganda kung ima-maximize mo ang paggamit ng skill 1. As in, pagka-cooldown, gamitin mo agad sa mga minions. Kasi mas mabilis itong magpa-stack. Pag tumama din ang iyong skill 1, matitrigger yung bone shards mo at tatamaan yung kalaban. Sa skill 2 naman tayo makakagain etong si Obsidia ng 500% movement speed. Kaya naman para na siyang nagdadash. Hindi ka nga lang makakatago sa mga pader gamit ang skill 2. Pero makokontrol mo naman kung saan mo gustong pumunta gamit ang iyong joystick kapag ikaw ay nag-skill 2. Maganda tong pangharas ng kalaban pagka skill 1 mo, out ka lang para makastack ka. Dito naman tayo sa napakaangas niyang ultimate. I-explain ko sa inyo. Magbabato siya ng Bone of Wrath. Tapos kapag may tinamaang kalaban, may higit siya papunta sa pwesto nito. At magiging 1 second na lang ang cooldown ng iyong skill 2. Kaya may spam mo ang paggamit nito. Pwede ka ring mag-basic attack habang ginagamit mo ang iyong skill 2 kapag naultihan mo ang kalaban. Tignan mo naman kung gaano siya kalikot kapag meron siyang naultihan. At ang matindi pa dito, hindi ka pwedeng gumamit ng dash or flicker kapag tinamaan ka ng ultimate ni Obsidia. So para kang naultihan ni Minsitar. Mahirap na ngang patamaan kapag naka-ulti, tapos hindi mo pa matatakasan kung wala kang purify. Tumatagos nga pala ang kanyang skill 2 sa mga wall kapag siya ay naka-ultimate. Kawawa yung mga hero na may dash dito kay Obsidia. Pero kailangan mag-ingat ni Obsidia sa mga hero na mabibilis ang movement speed tapos naka-sprint. Kasi kapag tumakbo yung kalaban mo, madadala ka rin eh. So yung mga naka-sprint ang magpapahirap sa'yo. Pero pwede mo naman i-cancel ang ultimate mo kung sakaling ganito ang mangyari. Pero ayun na nga, sinubukan ko na nga si Obsidia sa totoong game para malaman kung malakas ba talaga siya o maganda lang yung mga skills niya. So yan, sa early game, nagpapastack-stack muna ako sa kalaban, skill 1 tapos out lang. Tapos nung nag-level 4 na ako, grabe, tignan nyo naman to. Ang likot, kawawa yung katapat. Basta natamaan mo ng ultimate eh. Malilito talaga yung Clint kasi hindi kanya mapapatamaan ng ulti niya. Tapos kapag mataas na yung stack ng aking bone shards, isang skill 1 lang ang dami na agad tumatama sa kalaban. Kaya lang minsan hindi pa ako marunong mag-control ng aking ultimate kung san-san ko nadadala yung aking hero gamit ang skill 2. Bago mag 10 minutes, naabot ko agad yung full stack.
ng aking bone shards. Basta lagi mo lang gagamitin ang iyong skill 1. Pero yun nga, bagong hero pa lang etong si Obsidia, marami pang i-adjust dito sa kanya, manenerf or mababuff pa ito bago ilabas sa original server. Pero ikaw, anong masabi mo tungkol sa kanya? Yun lang for this video. Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.